Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po muli sa mga anak ng Panginoon. Isa sa mga common problem, thank you po. Isa po sa mga common problem ngayon sa pagtuturo, especially sa Old Testament, minsan pag tayo ay kinukuha natin mga characters ng Old Testament. For example, si Adam, sila Joshua, Moses, Noah, Abraham, and so on and so forth. Minsan nagiging parang yung pag kinikwento natin, both yung mga pastors and even yung mga Sunday school teachers, nagiging parang epic story na lang yung pagkwento. O si Noah, di ba? Yung flood, ganon. Tapos si Jonah, niluno ng whale. So, maganda naman sana, kaya lang alam nyo, merong nawawala eh. Merong malaking missing factor. Ano yon? Yung gospel. Sa bawat presentation, alam nyo ba ang Bible, mga kapatid? It is about Jesus Christ. It is not about you and me. It's about Him. Sabi nga ng Panginoong Yesus, the Scriptures testifies about me. Lahat ng written, sabi rin ng Panginoong Yesus, lahat ng written in the Old Testament ay nag-prophesy kay Jesus Christ. Lahat ng mga characters na nakikita natin, they represent Christ. So kaya mahalaga mga kapatid na sa mga pag-aaral, especially when we are talking about the Old Testament, maganda na makita natin unang-una si Jesus Christ. At pangalawa, ano yung ginawa niya para sa atin. Alam niyo ba, the best thing na makita niyo ang beauty ng gospel, punta ka sa Old Testament. Di ba? Ang dami na natin tinalakay. Noong nakaraan, tinalakay natin yung kinsman redeemer. Sa New Testament, akala natin yung salitang redeem, para bang napakasimpleng bagay lang, pero pagdating sa Old Testament, it was beautiful. Ang lawak ng scope. Mas nabigyan ng mga emphasis yung mga importanteng factors na ginawa ng Panginoon para sa atin. So ngayon, sa araw na to mga kapatid, ay pagtutuunan natin yung kwento ni Noah. Alam niyo mga kapatid, whenever we talk about Noah, ang naalala lang natin yung flood, tsaka si Noah gumawa ng arko. Di ba? Yung mga animals pumasok doon. Pero nakalimutan natin yung isa sa mga mahalagang tagpo doon na very seldom na tinuturo. And what is that? Yung nakedness ni Noah. Kasi dito sa kwentong ito, nakatago yung ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Nakatago dito kung ano yung ginawa ng Panginoon para sa atin. So ngayon, naalala po natin sa Genesis chapter 9. Ano po ba yung Genesis chapter 9? Yan po yung tagpo na kung saan tapos na yung baha. And then si God, ni-reiterate niya yung kanyang covenant. Ang mundo ay brand new, purged from evil, purified from sins. Yan po yung kalalagayan ng para po silang si Eva at Adan din. Kaya kung titignan ninyo yung mga pananalita ng Panginoon, yung covenant na inulit niya sa kanila, actually, yun yung covenant niya kay Adam eh. Inulit lang sa kanya kasi sila yung tumatayo ngayon na new humanity. Sa kanila, mag-i-spread uli ang tao kasi sila na lang naiiwan eh. Kaya very crucial yung kanilang role. Yung kailang mga behavior, very crucial. Amen? Naalala nyo si Adan, siya yung unang-unang tao. Naging irresponsible siya sa kanyang duty. Akala nyo ba simpleng pagpitas lang yung kasalanan ni Adan? Tignan ninyo ang mundo ngayon. Tumingin kayo sa mga pahayagan, tumingin kayo sa nangyayari sa lahat ng lupalop ng daigdig. Yan na, ganyan na kalala yung epekto ng kasalanan ni Adan. So ito ay brand new earth. Bagong-bago, fresh. So ngayon, tignan po natin ano yung mga tagpong nangyari.
Ang sabi po rito sa may verse 18 and 19, now the sons of Noah who came out of the ark were Shem, Ham, and Japheth. Tapos, binigyan ng Panginoon ng breakdown. Ham was the father of Canaan. So, may anak na si Ham during those times. And these three were the sons of Noah. From this, the whole earth was populated. Okay, so dito uli nag-umpisa ang humanity. Kaya nga, new humanity. Ngayon, si Noah ay nag-start na siyang magtanim ng vineyard. And siguro, nung time na na-ferment yung kanyang mga, wala pa namang market noon, kasi sila pa lang noon, nagtanim siya ng vineyard, ang daming bunga, siyempre magpe-ferment yun, so nainom niya, naparami, nalasing siya. Ngayon, hindi lang siya basta nalasing, nalasing siya ng hubot-hubad sa loob ng kanyang tent. He was drunk. A godly man, a righteous man, andoon sa kanyang tent, hubad. And then, pumasok ngayon yung kanyang panganay na si Ham, the father of Canaan. He saw the nakedness of his father and told his brother outside. But Shem and Japheth took a garment and laid it upon both their shoulders and walked back and covered the nakedness of their father, and their faces were turned away so that they did not see their father's nakedness. So yung tagpo pong ito, mga kapatid, si Ham ay nung nakita niya yung nakedness ng kanyang father, obviously nagkaroon ng something not right. Kasi yung kanyang yung nangyari sa kanya, yung effect kung bakit nagalit si Noah, bakit nagalit ang Panginoon, bakit kinurse yung kanyang generation, merong bagay na nag-transcribe na it was not written in the Bible. Pero definitely, it has something to do with sexual immorality. May mga ibang interpreter ng Bible, tinignan ko yung ano yung mga kanilang mga insight, medyo lumayo ng interpretation to the point na para bang nagkaroon daw si Kanaan, si Ham ng sexual intercourse sa kanyang nanay, okay. Ang layo ng narating ng interpretation, pero hindi po ganon. Hindi po ganon. So ngayon, tatandaan po natin, itong simple, akala natin simple, parang kay Adan din, parang simple lang na pumitas lang siya ng prutas. Ito naman, parang simpleng nakita niya lang nakedness ng father niya, kinuwento niya. Hindi lang po ganun yun. It has something to do. Yung kasalanan ito ay nag-spread sa kanyang generation. Kung titignan ninyo ang Kanaan, sino at anong uri ng lahi ang Kanaan? Na bakit galit na galit ang Diyos sa lahing ito? To the point na talagang pinadestroy ito ng Panginoon. Utterly destroyed. Totally annihilated. Ayan ang command ng Panginoon sa Canaanite. Hindi sa lahat ng mga tao sa region. Only yung mga tao na yon, wicked. Isa lang sa example ng mga Canaanites ay yung Sodom and Gomorrah. Ganyan katindi yung kailang sexual immoralities. Sexual perversions. And then, nung ang Israel is about to take over sa land ng Canaan, nung panahon nila Joshua, kabilin-bilinan ng Panginoon, mag-iingat kayo na huwag kayong makakontaminate ng mga taong ito. At sinabi na sa Biblia kung ano-ano yung mga areas ng kanilang mga kasalanan. And most of them is about sexual immoralities. So it has something to do with that. Tatandaan po natin ang kasalanan, nag-evolve yan sa bawat generation. Hindi lang po simpleng yung tatay para bang tumingin lang sa simpleng pornography. He opens the door of sin sa kanyang pamilya. Parang si Ham.
Okay, so ano yung kasalanan ni Ham? Inopen niya yung door. Tatandaan niyo, brand new earth. Purged from evil. Ini-start niya yung ganung kasalanan, kumalat yun sa kanyang generation. Kaya si God, all-knowing God, kinurse niya kaya nakapagtataka doon, bakit si Kanaan ang kinurse ng Panginoon? Why not Ham? Kasi yung generation niya, pumasok na doon sa generation niya yung curse. Pumasok na yung kasalanan na iyon. Okay. So ngayon, tignan niyo yung attitude ng dalawa. Si Shem at saka si Japhet. Noong nabalitaan nila na gano'n yung kalagayan ng tatay nila, hindi sila tumingin with any malice o ano, kundi with all respect. Kumuha sila ng damit, kinobera nila, patalikod. Ayaw lang makita nakedness ng father nila. Patalikod, kinobera nila. At dahil sa act na yon, mga kapatid, nalugod ang Panginoon sa kanila. And the blessings ay dumaloy sa kanilang dalawa, kay Shem at kay Japhet, instead sana sa panganay na si Ham. Okay. So, ngayon, tignan niyo po ang pronouncement ng patriarchal blessing. This is very important kasi itong blessing na to, hindi lang po parang mga kala niyo ba, pag nagbe-bless sila Jacob, sila Abraham, pag binibless nila yung mga anak nila, kala niyo ba parang simpleng blessing lang? Hindi po yon. Dumadaloy po ipinapasa po yung blessing. Sino po yung ultimate blessing ng Diyos sa sangkatauhan? Si Jesus Christ. So yung paglelay nila ng hands doon ay pinapakita doon na kung kanino lilitaw, sino ang pipiliin ng Panginoon na kung saan lilitaw, kung saan ang Messiah ay lalabas. Hindi lang po siya simpleng mga blessing. Kaya sabi rito, now Noah awoke from his wine. He knew what his youngest son done to him, and he said, "Cursed be Canaan, a servant of servants, he shall be to his brothers." He also said, "Blessed be the Lord, the God of Shem, and let Canaan be his servant. May God enlarge Japheth, and let him dwell in the tents of Shem, and let Canaan be his servants." Nakita natin sa kasaysayan na ang blessing ay dumaloy kay Shem. Doon lumitaw ang Messiah. Doon lumitaw sila Abraham. Doon lumitaw lahat ng mga people of God in the Old Testament. Okay. Now, there is very interesting problem ngayon sa ating society. Bakit ang mga tao ay fascinated when it comes to nudity? Wala tong pinili. Bata, matanda, may pinag-aralan o wala. Bakit pag nakakita ng something bold or something naked in magazines, in video, o ano pa man, bakit parang nagigis yung mata mo na parang nalalak? The same experience sa mga babae, sa mga lalaki, parehas eh. Why? Saan kaling yun? Sa tingin nyo? Yung ganong something arose. Isipin nyo ha, ang mga tao, they spent money para lamang makabili ng mga DVD, ng mga video, makabili ng mga magazine for that nudity. Para lang makakita sila ng nude people in the magazines. Why? Saan galing yun? So, yan ano? So, iyan po yung mga minanang kasalanan na ipasa from generation to generation. Wala na si Ham, wala na si Canaan, wala na, pero yung kasalanan iyon is in the society. In every tribe, every people, every nation, every tongue. It is a mystery. Amen? So, pag nanonood ka nun, something was aroused within you.
Lalo na pag ikaw ay nasa may private moment mo. Hindi po ba? Kaya delikado rin yung mga sa mga young people, sa mga ano yung gadgets na open. Malayang-malaya sa nakikita na sa internet yung mga suggestions ng social media, kung ano-ano yung nakikitang ganon. That's very dangerous. Especially for the parents na ignorant sa social media. Di ba? Kasi wala nang restraint ang mga bata. Kaya ano namang alam ng nanay, tatay, lalo na kung sila ay farmer, di na alam yung kung ano yung nangyayari doon sa kung ano yung pinapanood ng mga anak nila. So, tatandaan po natin, no? Yan po yung kasalanan ng sexual immorality. Ngayon, yun nga yung yun yung nakapagkataka doon, saan ang gagaling yun, Kasi, tatandaan natin si Hamlang, ang noted for that sin. Yung Kanaan na generation niya ay sa kanila makikita nyo yung lahat ng pinagbabawal ng Panginoon, bestiality, yung incest, yung iba't different perversion ng sexual immorality. Doon makikita sa may Kanaan. Kaya galit ang galit ang Panginoon. Ang kanyang judgment sa nation na yan ay total annihilation. Ngayon, tignan ninyo yung mga tao. Hindi ba normally, pag ikaw naked, kailan ka naging naked? Pag nasa CR ka lang naliligo ka Hindi yan for public. Why? Kahit ka sa harapan ng anak mo, hindi mo kayang maging naked Kasi why? Anong meron? Merong shame. Embedded sa puso ng lahat ng tao yung sense of embarrassment, shame, at hindi mo yun maiiwasan, kapatid. Pero may mga tao na they try to silence their conscience. Hindi, okay lang na maging naked tayo publicly. Kailangan maintindihan ng mundo. Parang yung sa LGBT, no? They want to prove na okay lang yon, na they want to be accepted by the public. But deep inside their hearts, that is wrong. Because every atom of their being nagtetestify that hindi yan tama. Pero pinapatay lang nila yung conscience nila. Shh, tumahimik ka. Actually, ganyan nangyayari sa kanila. That's why ang ginagawa nila para mapacify nila yung kailang conscience, inom sa ng inom, yung iba nag-resort sa drugs para wag nila matabunan yung kanilang mga, yung inuusig sila ng conscience nila. Hindi nila kayang i-deny. Alam mo tong beach na yan ay sa Miami. Kaya tawag nila dyan, Naked Beach. Maraming mga nag-promote ang yan sa Europe, sa Denmark, sa Norway. Free ka pag ganyan para malaya ka na magubad kayo, walang mali siya, sabi ng ganun. Oo, bakit kung talagang wala kang embarrassment, kung talagang walang shame, why not na pagkatapos niyan, sumakay ka ng bus, umuwi ka sa inyo, nakaubod ka. Hindi mo kayang gawin yun. Di ba? Even ngayong mga, di ba, minsan sometimes yung mga estudyante, nababalitaan natin, nagpipicture sila ng body nila na naked, tapos ipopost nila sa Facebook nila. Pero bakit? Hanggang private lang. Pero pagdating sa may actual, hindi naman nila magawa yun. Kasi meron na doon yung shame Nakakahiya naman kasi that is a normal thing. Na nakakahiya ang nakedness. It is for private only. Ngayon, ito pong nasa kanan na picture, kung kilala nyo, that is John Lennon and Yoko Ono. Alam niyo naman si John Lennon, he is trying to create a world na accepted na walang war, peace, may harmony, may unity, but without God. Yan si John Lennon. Gusto siya ng peace na maging acceptable, nagpo-promote siya ng ganong uring peace apart from God. Pero pagkatapos niya, nagdadabit din naman sila Ang tawag sa mga taong ganyan, exhibitionist. Exhibitionism.
May mga taong ganyan na gusto lang ilantad yung ano nila. Kahit nga yung tatandaan po natin, the truth is there still remain the shameful feeling inside their hearts because they are ashamed of their nakedness. And people cannot escape that reality. It is a reality. It is a shameful thing. Kailan nyo naalala yon? Di ba nung nagkasala si Eva at Adan? Sa garden? Doon nag-start yung shame nila that they were naked before God. Nagtago sila. Kumuha sila ng mga leaves. They covered themselves with fig leaves. Ganyan. Hanggang ngayon, actually yung kasalanan ngayon, yung ganong actuations ng tao, yung cover up, hanggang ngayon ginagawa nila yon. They cover up their sins kasi alam nilang they were naked before God. Tatandaan po natin, yung physical as well as spiritual ay connected. Kung ikaw, if you feel embarrassed when you are naked physically, normally, sa spiritually, if you are naked before God, it is a shameful thing. Sa day of judgment, lahat malalantad. Everything is naked before the eyes of the Lord. Because something in their hearts, they cannot escape that reality, that it is not right. It is built into human nature a desire to hide their nakedness. Lahat tayo. Yung ating nakedness is only for private. Amen? Kasi nakakahiya. Even yung mga burlesque, mga dancer, o yung mga agogo dancer na nag-strip ng kailang mga during the performance to arouse yung mga mga kalalakihan. Nagdadamit pa rin sila pagkatapos kasi alam nila that is not right. Pero there is a place, mga kapatid. There is a place na allowed ang nakedness between man and woman. And where is that place? It is the marriage place. It was sanctioned by God na darating ang time, ang tao hindi siya mahihiya. Two people, opposite sex, na magmi-meet sila inside the marriage, under the covenant of God, they will meet naked, face to face, without shame and without guilt. Amen? That's the mystery of marriage. Yan yung sanctioned, the only place on the earth na sanctioned by God na hindi ka mahihiya. Amen. Amen po ba? It is for marriage bed only. Hindi ito dapat ginagawa ng mga young people. Outside marriage, it is forbidden. Yung manood ka ng mga pornography, it is forbidden by God. It is a sin because you are exposing the nakedness of your neighbor. Amen? God has provided a place in this world where we can once again be naked and unashamed, and that is in marriage. Wonderful. Amen. Di ba? Kahit na matatanda kayo, mag-asawa, puro bilbil na. Di ba? Hindi pa rin nakakaya. Di ba? Kasi yun yung perfect place na binigay ng Panginoon. That's wonderful. There's nothing wrong about that because anything within marriage is good in the sight of the Lord. Now, nakita nyo ang tao dyan nag-start naked and unashamed. Saan yun? Sa Garden of Eden, before the fall. Yan ang original status of man in the presence of God. Ang Garden of Eden, it represents the presence of God. They were unashamed, without guilt. Alam mo, mahirap na kalaban yan yung guilt Kaya nga, buhat ng ang tao ay nagkasala, nung siya ay bumagsak sa kasalanan,
Doon lang nag-start yung shame. Why? Because they are guilty before God. Doon po nag-start yan. Okay. Praise. So, kaya nga nung kita nyo yung effect, nung nagkasala sila, tinanong ng Panginoon, nasaan kayo? Sabi nila, I heard the sound of you in the garden. I was afraid because I was naked. So I hid myself. For the very first time, ang tao nagtago. Kasi naked siya. Isipin nyo ang sinners in time of judgment. They were all naked. Hindi nila kayang tumayo in the presence of a holy God. Amen? Kaya yan yung beauty ng gospel. Ngayon, anong ginawa ng Panginoon sa kanila, kaila Eva at Adan? After na makakommit siya ng kasalanan. Di ba na-pronounce yung curse? Hindi po ba? Pero pagkatapos na may-pronounce ng curse, anong ginawa ng Panginoon? Sila ba ay totally na wipe out ng Panginoon? Hindi. Tignan nyo ang mercy ng Panginoon. And this is the first act of redemption ng Diyos. Ano yon? Hindi sila kinondem agad ng Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon, bago sila palabasin sa garden, ang ginawa ng Panginoon, dinamitan sila. And that is the first act of redemption. God clothed His naked people. Amen? Yan po ay first act of redemption. Paano to ginawa ni God? Of course, una, nag-shed ng blood. Blood of an innocent animal. Nag-shed para lamang makuha yung skin. At para saan yung shedding? Alam naman po natin sa New Testament, ano ibig sabihin yan? For without the shedding of the blood, there is no remission of sin. It was typified of Christ. It was typified of the gospel. Para lamang makoberan tayo, kinakailangan merong mamamatay na innocent. And that is our Lord Jesus Christ. He died for our sin. To cover our shame. To set us free from our guilt and shame. Of course, si God, tinanggal niya muna yung man-made covering. Ang tao kasi may gumagawa ang tao, alam niyo ba ang sinner, commonly niyo makikita yan, meron silang mga ginagawang covering. Ang tawag natin dyan is self-atonement. They want to prove sa society that they were righteous. Ang tawag dyan ay self-righteousness. Pero hindi natin kailangan yun, tinanggal ng Panginoon yun. Kundi siya yung nag-cover sa atin. Kaya yung righteousness natin ay hindi galing sa atin, it is galing sa ating Panginoong Yesus. Amen? Ito yung tinatawag na substitutionary sacrifice. The death of an innocent in behalf of the guilty, to cleanse us from our guilt, to cover our shameful nakedness, and to reconcile us back to our God in unity. Kaya nga, atonement, at one, we are being at one with our God. Okay. So bakit po si Jesus Christ ay na-crucified naked? Alam nyo ba lahat ng yung mga tagpo sa crucifixion? Minsan nakala natin, sabi nga ng Isaiah 53, akala natin nangyari yun dahil sa kanya, hindi. It is because of us. He was disfigured. He was naked. He was stripped of everything. Lahat ng iyon ay punishment yung para sa atin eh. Pero napunta sa kanya. At isa na dyan yung tinatawag na nakedness. Why? Because we are all naked before God. Because of our sin and guilt. And that is the most important thing na maintindihan natin sa gospel. Amen? God help us to escape the reality of guilt
Kasi ang guilt, it is a paralyzing aspect sa buhay ng tao. At hindi natin kayang matanggal yung guilt sa puso natin unless na si God ang mag-intervene sa atin. Alam nyo ba, customary in the ancient world, especially in the Roman times, na pag sila ay merong execute na kriminal, hinuhubaran nila. For what purpose? It is a total humiliation of being exposed physically and naked. Hindi lang sila tinorture, hinuhubaran pa para talagang malagay sila sa kahiyan talaga. Ginagawa yan even nung sila Hitler, sila Stalin, ginawa nila yan eh. Tinotorture ng mga tao, hinubaran para total humiliation. I-degrade talaga, i-dehumanize ang mga tao by stripping all their dignity. Kaya si Christ, nung siya'y pinako, kinuha niya ang lahat ng kahihiyan natin para lamang makoberan tayo, para lamang makoberan yung ating mga shameful nakedness. Totoo yun eh, lahat tayo, meron tayong shameful deeds. Lahat tayo naked. Kung wala ang Panginoong Yesus, kaawa-awa tayo, we cannot face God in front of the judgment seat of God. Kaya tignan niyo yung sabi ng verse, looking to Jesus, the founder and the perfecter of our faith, who for the joy that was set before him, what? First, he endured the cross. At hindi lang doon nag-end yun. Ano yung kasunod? He despised the shame. Para kanino? Para yung sa atin eh. Kasi nakakahiya yung mga kasalanan ginawa natin. Hayag man o lihim. Mga kasalanan ginawa natin in public, in private. Akala nyo ba di nakita ng Panginoong Diyos yun? Alam ng Diyos lahat yun. He knows us very well. Pero kita nyo kung yung ginawa ng Panginoon sa atin, He set us free from that guilt. He covered our nakedness, our shame. Siya ang nag-suffer nun in behalf of us. The innocent died for the guilty. It is a symbol, yung kanyang crucifixion was a symbol of His willingness to embrace the shame of the simple humanity, yung kanilang nakedness and guilt, and to clothe the redeemed of His righteousness by His grace. So ngayon, exactly ganun ang ibig sabihin ng atonement. Alam nyo ba sa Israel, merong sinet ang Panginoon ng mga festivals eh. And one of the climax na festival na pinakamahalaga sa bayang Israel, meron yung Passover, meron yung Feast of Unleavened Bread, meron yung mga ganito. At ito yung pinakamahalaga, yung the Day of Atonement, yung tinatawag lang Yom Kippur. Why? It was a day-long ceremony. Tinapik na natin dito yan, yung Yom Kippur. Very important yung mga significance niya. Kung papaano si Christ ay namatay para sa atin, para hanguin tayo sa ating mga kasalanan. Grabe, yung high priest, pabalik-balik siya. Hindi siya po pwedeng outletly, kumuha ng dugo, pupunta na siya doon sa may Ark of the Covenant, papatak, hindi kagad ganun. Ang daming process, ang daming procedures bago maipatak yung dugo doon at the top of the mercy seat. And that is covering. That is atonement. Amen? It serves the divine justice of God. Alam niyo ba mga kapatid, this is very important. Bagamat ang salvation was freely given to us, but it has a high cost. Ang mahal ng ibinayad ng Diyos para pagbayarin yung ating kasalanan. That's why hindi po pwedeng sabihin na lang ng Diyos sa langit, okay, your sins are forgiven. Hindi. Ang kailangang i-fulfill ng Panginoon, kailangang magkatawang tao siya, kailangang i-fulfill niya yung role ni Adam na nag-fail, kailangang i-fulfill niya yung shedding of the blood, kailangang i-fulfill niya yung mga sinabi sa Old Testament about
papaano tatanggalin yung kasalanan. Kailangan niya magkatawang tao, kailangan niya mag-shed ng blood, kinakailangan niya mamatay, kinakailangan niya muling mabuhay. It was free, but it is pricey. It was freely given to us. And that is the good news. Wala tayong participation nung tayo niligtas ng Panginoon. We are totally ignorant about that. Hindi po ba? Ganyan kabuti ang Panginoon. Iyan ang beauty ng gospel ng Panginoon. Kaya whenever we hear the word gospel, we understand that ang Diyos ay may ginawa sa atin. Something great. To set us free. To reconcile us back to His presence. Amen? Atonement in the Bible often means to cover, signifying God covering sin through sacrifice, as seen in Leviticus chapter 4, verse 20 to 26, with sin offerings and the Day of Atonement, where the blood covered sin, protecting people from judgment, kasi it serves the justice of God. Na-meet doon sa cross yung justice na dinidemand ng kanyang holiness. It points to Christ's ultimate sacrifice as the perfect covering, ensuring forgiveness and reconciliation. Now, madalas kayong makapakinig sa may Bible. Minsan kinakanta natin yung kantang The Robe of Righteousness. Okay? And that is the covering God made to us through His atonement. Okay? Christ's atonement also serves as a divine clothing. Kaya nga tayo, hindi na tayo naked, mga kapatid. Tayo ngayon ay makakaharap na sa Panginoon ng hindi naked. Kaya nga, nakita niyo yung invitation sa Hebrews, chapter 10? Yung invitation ng Diyos na pumasok kayo sa Kanyang presence with the full assurance of faith. Kasi hindi na tayo naked. God has clothed us by His mercy and His compassion. Amen? Kinobera niya na yung ating sinful... tayo kasi, we cannot make our own garment of righteousness. Sabi po ng Bible sa Isaiah chapter 64, for all of us become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like filthy garment. O, yan, ano? Yung lahat, alam niyo ba kung titignan niyo sa Hebrew word, yung salitang filthy, parang menstrual rag. Pasador. Ganon yung ating righteousness, filthy rag. And all of us wither like a leaf, and our iniquities like the wind takes us away. So ganon ang kabutihan ng Panginoon. At ito ay, yung katotohanan ito ay kitang-kita natin to kay Joshua the high priest sa may aklat ng Zechariah. Nabasa niyo na ba yung Zechariah chapter 3? Ipinakita doon si Joshua the high priest. Ina-accuse siya ni Satan kasi nagrugit yung kanyang kasuotan. Okay? Pero ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? And He showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan is standing at his right hand to accuse him. And the Lord said to Satan, the Lord rebuke you. Satan, indeed the Lord has chosen Jerusalem, rebuke you. Pinili tayo ng Panginoon. Kaya kahit na anong accusations ni Satan against us, upang laruin niya yung ating guilt. Alam niyo ba, hindi trabaho ng tao ang mang-guilt trip. Lalo na ang pastor, hindi niya trabaho ang mang-guilt trip. Hindi niya po pwedeng gamitin ang pulpit para mang-guilt trip sa congregation. Kasi trabaho yan ni Satan. Siya yung, yan, kita mo yung ginawa mo, ganito. O kayo, hindi kayo bibigay ng text. Si Satan yun eh. O, di ba? Hindi trabaho ng pastor yan kasi tayo, si Christ ay namatay to set us free from our guilt. And actually, merong 5 offerings doon sa Old Testament. Ito yung sin offering, burnt offering, isa doon yung guilt offering.
Specifically, si Christ ay namatay to set us free, to settle once and for all yung ating problem about guilt. Kasi ang guilt is very paralyzing to the point of insanity. Yan ang power of guilt. Kaya alam ng Diyos yan. Kaya nga pati yan, sinettle niya sa atin once and for all. Kaya hindi na tayo pwedeng paglaruan sa mga area. Kaya alamin natin mga kapatid, yung ebanghelyo ng Panginoon. Alamin natin ano yung ginawa ni Christ para sa atin. And that is how we believe the gospel. By believing every work of Christ, His finished work on the cross. Is this not a brand plucked from fire? Hindi ba ganyan ang ginawa ng Panginoon? Ayan ang grabe yung description ng Bible, ano? Alam niyo ba yung brand, yung nagbabagang, uling? Ganun na tayo actually. Ano pa yung silbi? Ano pa yung use ng isang nagbabagang uling? Pero ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. Pinull out tayo ng Diyos doon. Isipin mo, papantay ni restore ng Panginoon. Ganun, ang hirap lang imagine, no? Kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Now, Joshua, clothed with filthy garments and standing before the angels. At ano yung next na eksena? Ang sabi na sa kanya, He spoke and said to those who were standing before him, saying, remove the filthy garments from him. Bakit kinakailangan pa heavenly being ang mag-remove ng ating filthy garments? Kasi we are not able to do it. Only God can do that. And only our Lord Jesus Christ ang naka-accomplish niyan. Again, He said to him, see, I have taken your iniquity away. Sino natanggal ng ating kasalanan? It was Jesus Christ. From you, and will clothe you with festal robes. Then I said, let them put a clean turban on his head. So they put a clean turban on his head and clothed him with garments, while the angel of the Lord was standing by. Wonderful, hindi po ba? Yan ang ginawa ng Panginoon sa atin. It is the gospel. God has clothed His naked people to cover their shamefulness. Actually, it was a cover-up. That's why the gospel is unfair. Why? Kita mo yung gospel, sinave ng Panginoon yung worst sinner. Pinatawad niya, nilinis niya. Pero yung mga self-righteous, kinondemn niya. That is the amazing thing ng gospel. It is talagang Lord, sino kami? Kaya mahihiya ka, no? Lord, sino kami? We are not worthy of all these things. Pero si God ang pumili sa atin, siyang gumawa nun upang ipakita niya yung kanyang kagandahang loob. Kaya nga sabi po ng Romans chapter 3, for all have sinned and fall short of the glory of God, being justified as a gift by His grace. Tatandaan nyo, yung word na justified is a legal word. Kung kayo ay familiar sa mga legal words sa ating sa korte, yan po ay legal word, justified. Through the redemption which is in Christ Jesus, whom God displayed publicly as a propitiation in His blood through faith. Pag sinabing propitiation, sinettle ng Panginoong Yesus once and for all yung dinidemand ng righteous requirement ng Diyos. Yan po ang propitiation. This was to demonstrate His righteousness, because in the forbearance of God, He passed over the sins previously committed. Amen. Ganun ang ginawa ng Panginoon. Yan tayo. No? For the demonstration of His righteousness at the present time, so that He would be the just and the justifier. Alam niyo ba yung word na yan, just and justifier? That is two opposing words. Yung justice kasi ng Panginoon, it demands death for the offender. Pero yung justifier ay nagsasabi na you are acquitted. It is two different opposing ideas. Pero si God, no,
si God na justice, na siya yung nagde-demand ng vengeance against us. Siya yung nag-provide ng vindication para sa atin. Wonderful. Kaya nga ang ganda ng gospel eh. So finally, I will rejoice, sabi ng Isaiah 61 verse 10, I will rejoice greatly in the Lord. My soul will exult in the Lord, in my God, for He has clothed me with garments of salvation. Amen. Masaya po ba kayo doon, mga kapatid? Hindi na kayo naked before God. Congratulations. Hindi mo kayang pantayan ng pera yan. Ang problema kasi sa atin minsan, ini-equate natin ang buhay doon sa wala kang trabaho, wala kang pera, may sakit ka, mahina ka. No! Doon ka mag-dwell sa truth na dineclare ng Biblia. Doon ka mag-establish ng iyong buhay. I-define mo ang life in terms of God. That God has blessed you in Christ. Whether you are poor, whether you are sick, amen, you are blessed in Christ. Amen. For He has clothed me with garments of salvation. He was wrapped me with a robe of righteousness, as a bridegroom decks himself with a garland, and as a bride adorns herself with her jewels. Wonderful. Then finally, kaya natuwa ang Panginoon kay Shem and Japheth, kasi it was a righteous act. Yun kasi ang reflection ng ginawa ng Diyos sa atin. Kung papaano niyang kinobera ng kanyang naked people, ganun din alam ni Shem and Japheth yung kinobera nila yung tatay nila, so that his nakedness will not be exposed. Kasi alam nila it is a shameful thing na ma-expose ang nakedness. Kaya tayo, mga kapatid, huwag niyo rin expose ang nakedness ng inyong kapwa. Amen. Hindi natin trabaho yan. Pwede mo siyang kausapin in public, private. Pwede mo siyang sawayin, sabi ng Bible. But do not expose him publicly. Amen? Just to make a point. Learn to cover, kasi yun yung, this is not tolerating sin. Ayaw din ng Diyos ang tinotolerate ng kasalanan, but we have to be cautious when dealing with sin. Amen? Kita nyo, kaya nalugod ang Panginoon kay Joseph, nung nalaman niya na hindi na buntis na yung kanyang asawa na si Mary, pinagtakpan niya. Actually, that is an act of gospel eh. Covering. Amen? Ayaw ng Diyos. Kasi yun ang unang-unang ginawa ng Diyos sa atin. He stooped from heaven and He covered His naked people. As God clothes His naked creatures, so Noah's sons did the right thing. They hide the nakedness of their father, and this is the gospel truth. Purihin ang Panginoon. Then finally, ito na po ang sinabi ng Panginoon sa Revelation chapter 16 verse 5, and dito po tayo magwawakas. Behold, I am coming like a thief. Blessed is the one who stays awake and keeps his clothes, so that he will not walk about naked when men will not see his shame. O, di ba? Exactly, hindi po ba? Tayo ay nabihisan na ng Panginoon. Nalinisan na sa ating mga kasalanan. Pero kung tayo ay nagkakasala, anong gagawin natin? Ano ang sabi ng 1 John chapter 1? Confess your sin to Him. You don't need to hide. Diba? Trabaho ng mga unbeliever yun, yung magtago. Diba? Ano bang behavior ng mga unbeliever? Pag sila'y nagkasala, anong gagawin nila? As much as possible, ipapasa nila sa iba, i-deny nila yon. Pero sila gumawa nun. Yung naalala ko ngayon, pag nagtuturo kami ng mga bata, siyempre, minsan, sarap na sarap ka magtulog, biglang may uutot sa kanila. Di abaho. Di ba? Sabi mo, sino umutot? Kanya-kanyang turuan, siya. O, di ba? Sinful nature kasi natin yun eh. Di ba? Kahit nung bata tayo, pag nakabasag ng plato, sino nakabasag ng plato? Walang aamin. Kanya-kanyang turuan. Sinful nature natin yan. Pero when God delivers us,
Ano nangyari? Tinuruan tayong umamin. Hindi natin kailangan mag-cover up. Kasi si Christ ang covering natin. Amen. Sufficient na yung ginawa ni Christ to cover our nakedness. Kaya nga anong ang gagawin natin kapag tayo nagkasala? Confess your sins. And He is faithful and just to forgive all our sins. Purihin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kahanga-hanga mga ginawa. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Salamat, Panginoon, sa iyong marvelous work on the cross of the Calvary. And we thank you for the gospel, O Lord God. We thank you for your marvelous gift, your Son, our Lord Jesus Christ, who covers our nakedness, our sins, our guilt, O God. You have removed them all. Salamat, Panginoon. You made us innocent once again. You purified our sins, O God, so that our nakedness will not be, so that we will not be put to shame in our nakedness. Salamat, Panginoon. At nawa, Panginoon, i-comfort mo ang iyong mga anak sa mga mensaheng ito, na lagi lang maalaala, Panginoon, yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. What you have done on the cross. The finished work of Jesus Christ. And that is the gospel. At ito ang dapat naming ituro from generation to generations. Ipasa sa mga saling lahi kung sino ka, O Lord God, so that our confidence will not remain in us, but in your works, on your finished work on the Calvary. Blessed be your name, Father God. We worship you, we adore you, and we give you the highest praises and adoration. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all.